magulo, maingay, at traffic. Pagod ka na rin ba sa nakaka-stress na buhay sa syudad? Tara, takas tayo. Papunta sa lugar na tahimik, payapa, at kung saan sariwa ang hangin. Siyempre, masasarap din dito ang mga pagkain. Galing. Magaling to. Napakasarap. Well, I'm staying in Manila, and it can be a little bit hectic, so escaping to the countryside is ideal. I need the green space, the fresh air. Silently and peacefully in this beautiful environment. Pristine pa yung lugar, so hindi pa really disturbed na mainstream siya na tourism. It's close to home. We get the best of both worlds. Mountainside, tapos ng beachside. Balikan natin na ang buhay ng kahapon na mararanasan pa rin dito magpahanggang ngayon. Tayo na at mag-simple life vacation sa Quezon. Kapag nasa probinsya, basta't masipag ka, hindi ka magugutom. Sa 4-hectare camping site na ito sa bayan ng Real, ang tanging puhunan para magkaulam, linaw ng mata at tamang asinta. Dahil sa kagustuhan namin ma-experience ng mga tao yung nature na kung saan maibalik namin sila sa basic. Yung mga panahon na nanguhuli kami ng mga hipon sa ilog. Paninilo ang tawag nila sa paraan ng panghuhuling ito. Karaniwang ginagawa tuwing gabi kung kailan lumalabas ang mga hipon. Ang nahuling hipon gagamitin natin sa all-time favorite dish ng mga taga-Infanta Quezon, ang tinadtad na hipon. Para personal na matutunan yan, hanapin muna natin ang mga sangkap na murang-mura syempreng mabibili sa palengke. Ayan, Nay, naghanap po ako ng... Ayan po gumaang nyog. Opo. Ito po. Yan po yung gumaang nyog. Oo. Paano ko pa malalaman kung gumaang nyog? Medyo po ito ay mabigat siya. Opo. Tapos hindi siya kumakalog. Ito yung gumaang nyog. Mabigat. Pero hindi siya nakalog. Ang normal na niyog ay kalugin yung ganyan at kumakalog yung tubig. Kumakalog. Pero ito mas mabigat. Oo. Pero bakit gumaan yung pangalan? Aywan ko lang po. Kasi yung laman niya medyo ganon, matigas lang. Matigas na ng konti. Hindi katulad ng buko na malapot. Magkano po yan? Pwedeng makot 20 pesos lang po. 20 pesos. O, si isa po. Ito po. Pero may isang sangkap din ang tinadtad na hipon na libre lang daw mapipitas. Sa tabi-tabi, Dahon ng kalalawan. Eh, sus, hindi. Pwede naman ito pitasin eh. Sabi ng kaibigan ko, tiga dito, pwede pitasin. Pitasin ko na lang yun. Nay, magandang umaga po. Naghahanap po ako ng kalalawan na dahon. Meron akong tanim. Meron po kayong tanim? Kailangan po ba? Eh, magkano po yung benta nyo? Uy, ay hila kita rito. Sigurado ho kayo? Oo. Ay, naku, napaka. Swerte ko naman po ngayong araw na... Ay, pwede po ako makipasok? Pasok ko na. Ay, salamat po. Pwede ako makihiram ng kotse? Ay, hindi lang. Aloko lang po. Asan po yung... Ito po. Ayan. Ayan. Matagal na pong nandito po itong punong ito. Mga ano lang kaya siguro mga 2 years po inaalaga. 2 years. So, pinipitas yun na rin po yan para for personal consumption ay. Maraming ginagamitan yan. Yan. dahil kumpleto na ang mga sangkap, oras na para magdagdad. Ang mga kasama nating magluto ng tinadtad na hipon, si Nanay Alicia na 3 dekada ng hanap buhay ang pagluluto nito. Pati yung itak nyo po malaki rin Malaki po. po. Pagka po, sir, ako yung nagagalit sa kapitbahay ko, tinutudok ko. Ay. Pinong-pino ka agad. Ay, pino-pino ka. Hindi po, joke lang. Okay. Ilang taon nyo na pong ginagawa ito? Ay, 30 years na po, sir. Ako po yung mga anak ko nakapagtapos ay gawa lang po dito. Kaya ako nagpapasalamat din dito sa tinatantad kong ito. Napasama ko si sir sa... Sir, baka naman agawan mo pa ako paggagawa ng tinatantad. Ay, hindi. Okay na po ako. Joke lang po. Ayos lang po. Baka wala nang bumili sa akin. Sayong-sayo na po yan.
Sunod na ibabalot ang tinadtad na hipon sa dahon ng kalalawan. Bulat sa pool, yan na po yung ginagamit niyo. Dahil madami po ba yan dito sa this side of Quezon? Opo, marami po. Pagkatapos, tatalian ito gamit ang dahon ng buli para tumibay. Mas maganda yung balot yata ni Sir, ay sexy. Tingnan po ninyo ang balot ni Sir Drew. Sexy. Palibasa ang kanyang balot ay sexy. Yan po sir, ay habang hinahalo yun po yung sumasayaw. Sumasayaw? Yan, ganyan. Yan, parang si Ma'am Ina, pagkatapos ng news ay nagsasayaw. Sino po si Ma'am Ina? Si Ma'am Ian, I mean. Wala po. Ito po yung ating niluto. Wow! Ito po yung lutong infanta. Ayan. Alam mo, hindi siya nalalayo sa pinangat. Pero katulad ng sinabi mo nga, parang mas umuusbong yung lasa ng hipon. Kaysa sa lasa ng gata. Gata, opo. Sa probinsya ng Quezon, hindi problema ang pangsahog sa mga lutuin. Basta't meron kang mabait na kapitbahay na may tanim sa bakuran. Tulad ng isa sa mga sangkap sa tinadtad na hipon. Mapipitas lang din dito sa bakuran ang paborito nilang pampaasim sa bayan ng Infanta. Bata pa lang daw nang umaakyat na ng puno ng katmon ang 19-year-old na dumagat na si Ira para manguha nito. Ira! Kumusta na? Ito ba yung puno ng katmon? Opo. Ang daming bunga, no? Gusto po ninyo tikman? Pwede bang kainin kagad yan? Opo. Di ba hinahalo yan papaasim? Pwede po. As in, kakainin mo ng basta-basta, hindi mo iluluto? Opo. Talaga? Opo. Oh, ayan. Katpre. Isa siyang katpre. Para po makain natin po, ay tatanggalin po natin yung mga balat. Okay. Ang ganda ng itsura niya, no? Ayan po, tatanggalin niyo lang po yung mga buhok. Aha. Nahati sa gitna. Opo, hindi naman po yung kaya kagatin ay. Okay. Nagdala po ako dito ng asin. Ay, hindi ako gumagamit niyan. Bakit po? Asin. Opo, Okay. Tapos tanggalin niyo lang po yung mga buto doon sa ilalim. Tapos isasawsaw po sa asin. Yan. Tapos, kain. Maalat dahil sa asin, no? Dinamihan niyo po ay. Ang dami mong rock salt yan, eh. Ayun. Yun yung asim. Kain. Yan po yung kain din namin mga katutubo. Ayun. Mga fruit. Dahil masaganang katmon sa kanilang lugar, naisipan nila itong pagkakitaan. Sa 10 piraso ng katmon, makagagawa na raw ng isang jar ng katmon jelly. Hindi sila nauubusan dahil all year round daw itong namumunga. On the yarn! Sa mga kinikita po namin doon po kami kumukuha ng pagkain po, pambayad sa kuryente at saka sa tubig. Ang katmon jelly ay produkto ng bahay paghubog na kinabibilangan ni Ira. Masarap yan ah. Masubukan nga. Ganito para po may thrill. Lagyan ninyo kutsara. Yan. Perfect yun, ah. Para may thrill. Yummy! Cheers! Maasim na matamis. At dahil sa crackers na maalat, perfect combo. I like it. Hindi, ina-analyze pa niya. Gets ko naman. Pasensya na. Katulad ni Ira, madalas din pa kayong umakyat ng puno nung bata kayo? Sa puno ng nyog kaya, nasubukan nyo na? Kung sawa na sa view ng nagtataas ang building sa syudad, dito sa Quezon, marirelax naman kayo habang tinatanaw ang mga nagtatayugang puno ng nyog. 60% kasi ng total agricultural land area ng Quezon ay inaanihan ng nyog. Bilang isa sa top producers ng nyog sa bansa, ang buong probinsya ng Quezon, taong-taong nagdiriwang ng Nyogyugan Festival.
Ang Niyugyugan Festival kasi ay yung festival of festivals to give importance and to recognize the farmers ng different municipalities in province of Quezon. At isa sa mga highlights nga nito ay yung coco cooking contest. Ang mga sangkap na gagamitin doon sa dish na kanilang i-create ay talagang nanggaling lang din doon sa barangay. Ang winning dishes ng nagdaang coco cooking contest sa bayan ng General Nakar, parehong galing sa barangay Banglos. Recipe reveal naman dyan. Sa pambatong luto ni Tessa, gumagamit ng nyog para ipanggata sa shellfish na pagkaliit-liit. Ang tawag nila rito, baransina. Ito yung type of shellfish na hindi kalakihan na, Nay. Yeah, opo. Pero may dating. Sabi nga, huwag niyong isngulin. Dahil sabi, grabe po yung sarap niya. Grabe yung sarap niya. So tatanggalin na po natin isa-isa yan. Opo. Maya-maya lang, ibabalot na ito sa dahon ng kalalawan. At kasama ang mga pinagbalatang shell, pakukuluan na ang mga ibinalot na baransina. At ito na nga ang exciting part, ang ipinagmamalaki sa bayan ng General Nakar, Baranglos dish. Sumisipa na yung anghang ng siling haba, pero yung anghang kasi ng siling haba, para sa akin ay perfect. Yung texture ng siling haba, crunchy. Ang kanyang gravy. Kaya naman pala sila nanalo. Napakasarap. Ang winning recipe naman ni Dominador, turon with kalabasa at buko. In short, turon kalabuko. Bakit niyo po naisip na maglalagay po ng kalabasa sa matamis na ano? Kaya po kalabasa po yung pinili namin. Ito po yung pangunahin pong hanap buhay dito sa aming barangay. Kumbaga po, sa karaniwan po talagang luto, karaniwan po ito ay ginagamit lang po panggata o kaya ginataan po siya o kaya ay ginisa. Nilagyan po namin ng twist para po magustuhan ng ating mga kabataan, ginawa po namin siyang minatamis. Ayun. Yun po yung aming naisip. Time to wrap up. Saka ito ipiprito at isasaw sa honey. Ito po yung aming pinagmamalaking turon kalabuko. Kaya naman tayo ito. Sa turon kalabuko. Matamis siya pero you only live once. Yung kalabasa hindi mo nararamdaman pero at least nag-infuse sila ng something healthy. Ano ko magustuhan sa anak ko? Kung may pambatong coconut dishes ang mga taga-General Nakar, hindi naman magpapahuli ang mga taga-Infanta. Kilala naman sila sa kanilang suman sa gata. At may level up version na rin daw ito. Kakaibang luto mula sa suman. So kaya po naisip ko na bakit hindi ko itry na gawing baked suman. Nung natikman nila, talagang inuulit-ulit nilang i-order sa amin. Magustuhan din kaya ito ng mga biyero? Hindi masyadong matamis, sakto lang. Tapos, kakaiba yung lasa niya. Ngayon ako nakatikim nito, baked suman. Usually kasi hindi ba naka-wrap siya sa banana leaves. Pero ito, para siyang kasaba. Compared sa mga suman na natikman ko, level up yung lasa niya kasi baked suman siya. Hindi lang mabubusog, malilibang din kayo sa iba pang natural resources sa probinsya. Abot kamay at libreng pasyalan ba ang hanap nyo? Ilang kembot lang mula sa mga kabahayan ng ilog na ito. Kung dati ay tambayan lang ng mga lokal, ngayon ay welcome na rin pati ang mga biyahero. Tinawag rin ang river namin na Enchanted River ng mga turista dahil sa umaga pagka siya ay high tide ay maganda ang kanyang view. Saka masarap lumangoy. Ang mga residente dito ay pwedeng mamingwit, manghuli ng isda, ganon din na may hipon, alimango. Ang simpleng pamumuhay, ginawang exciting. Nakapag-imbento ng mga bagong laruan at pagkakabalahan na galing din sa mga kadalasang nakikita sa kapaligiran. Tulad na lang ng giant swing na ito na gawa sa tubo at mga bakal na kable. Kung gaano ito katibay, ganoon din ang tibay ng loob na kailangan para masubukan ito. Yay! May taas itong 80 feet o kasing taas ng 7-story building. Sinadya raw nilang taasan ito para masungkit ang titulo bilang highest giant swing sa probinsya. Sa ilang
years ng BNB, meron ka raw bang inaatrasan? Kim, parang birthday ko ba to na lahat ng ayaw kong gawin, pinapagawa mo sa akin? Mukhang magkakasubukan na ang tibay ng loob. Kayanin ko kaya ang taas at lula mula sa giant swing? Hindi ka magde-decide. Sa mahal ng presyo ng mga bilhin ngayon, sino ba namang tatanggi sa murang isda? Hindi kailangan magbutas ang bulsa para makatikim ng samot-saring seafood dahil mabibili lang ito sa murang halaga. Pero biyahero tip, alam niyo bang sa mga probinsya tulad ng Quezon, nakaugalian ng mga lokal na kapag tumulong ka sa pamumukot o paghila ng lambat, may bonus kang libreng isda? Ito po, Stan. Salamat po. Maraming salamat. Gumagalaw pa, oh. Fresh na fresh, oh. Bukod sa pamumukot, may isa pang paraan ng pangingisda na ginagawa sa Quezon. Pero imbis na lambat, ang ginagamit dito ay sibat. Ang tawag dito spearfishing. Yan ang hanap buhay ng tubong Bohol na si Ian na kung saan-saan nakapunta na dahil sa pagiging spero. Simula bata pa ako, doon ako tumira sa fishing village. So, doon may mga nag-spear na mga matanda. Yun, yung goma na pang-tirador, yun lang ginagamit namin. So, nakakatuwa kasi pag makahuli ka, yung iba yung feeling na nahuli mo yung isda. Hanggang sa literal na siyang nahook, ang dating libangan na naging paraan na ng pamumuhay. Kaya from time to time, pumupunta ako doon sa ibang lugar to teach sa local. Ang record daw na pinakamalaking huli niya, 23 kilograms na giant trevally, na ang bigat lang naman halos kalahating sako ng bigas. Sa 10 taon niya ang pagiging spero, kalkulado na rin ni Ian ang teknik para hindi mabokya. Ideal yung spot for spearfishing kasi may drop-off siya. So hindi kalaliman din, hindi maagos. Pagdating sa ilalim, literal na kailangan pigilin ang hininga para hindi raw magambala at maitaboy ang mga isda. Kapag nakakita ng maliliit na isda, sinyalis na raw ito na umaaligid na ang target ni Ian na malalaking isda. Sa spearfishing, kailangan ng mahabang pasensya. Para siguradong walang kawala ang isda, kailangan asintado ang pagpana. Ilang sandali pa. As much as possible, matinayin ma-brain shot mo or ma-stone shot mo sa spine or sa brain para less struggle. Kasi usually pag namamana kami, hindi talaga kami masisiro dito. Around 5 to 6 catch, good size yun, mga 1 kilo mahigit. Ang mga nahuling isda, pagsasalo-saluhan sa may tabing dagat. Pristine pa yung lugar, so hindi pa really disturbed na mainstream siya na tourism. Kaya medyo attached pa yung, medyo konting remote pa rin yung lugar. Maganda yung parang tahimik, tapos ganon, yung serene yung place. So, kaya bumabalik talaga ako dito sa Real. Ito ang pinakamataas na giant swing sa buong probinsya ng Quezon na may taas na 80 feet o kasing taas ng 7-story building. Ang tanong, kakayanin ko kayang sumakay dito? Sa ilang years ng BNB, meron ka raw bang inaatrasan? Ang vertical bivouac ng Bukidnon, skydiving sa Guam, at kahit ang buwis-buhay na Devil's Pool sa Africa, hindi natin inatasan. Medyo mababa. Pero ang giant swing? Teka muna, Biheros. Problema yung skydiving dahil one-directional. Pero kapag kahit na nga maliit na swing na gano'n, sobra ko nahihilo. Kasi physically speaking, yung balance, ano ka talaga, Ipapasa na lang natin yung baton sa first-time researcher. First time. Pwede, or ikaw, dahil ikaw yung nagsulat na ito. Ikaw nakaisip. Woo! Woo! Kim! Hingang
malalim, Kim. 80 feet lang naman. Sus! May tumutunog. Kuya, may lumalagotok talaga. Mapuputol na. Kaya mo yan, ma'am. Kaya mo yan. Oh! Yun yung last word. 1, 2, 3, go! Ayoko na daw. Ayoko na daw. At nahiya na lang siyang sumigaw. But you did it, Kim. Good job. Thank you, Brahini Blue. Para panandali ang makatakas sa maingay at mabilis na buhay sa syudad, hindi kailangan lumayo at gumastos ng malaki. Kahit sa malapit lang, mararanasan muli natin ang tahimik at payak na pamumuhay. Upang pare-pareho tayong makapag-recharge. Para sa muli natin pagsabak sa mga panibagong hamon ng buhay.